Ang plano na gawing state witness si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan ay isa sa pinakamahalagang development sa investigasyon ng mga umano'y anomalya sa flood control projects. Sa simula ng kontrobersya, mariing itinanggi ni Bunoan ang anumang pagkakasangkot sa mga anomalya. Hindi siya agad nakipagtulungan sa mga investigasyon at ipinaglaban pa niyang wala siyang pananagutan. Ngunit habang lumalalim ang mga investigasyon at dumarami ang mga testigo, unti-unting naging mas mabigat ang sitwasyon. Lumabas ang mga pangalan ng ilang dating opisyal na umano'y may direktang kaalaman sa mga transaksyon. Kasabay nito, nagsimulang mabuo ang larawan ng umano'y operasyon sa loob ng ahensya, dahilan upang lalo pang tumindi ang kaso laban sa mga sangkot. Sa kalaunan, naaresto si Bunoan. Pagkatapos nito, lumabas ang impormasyon tungkol sa kanyang iba't ibang kondisyon sa kalusugan, kabilang ang iniulat na sakit sa puso, diabetes, at iba pang seryosong karamdaman. Dahil dito, pinayagan siyang manatili sa hospital arrest habang nagpapatuloy ang kanyang mga kaso. Ngayon ay nais siyang gawing state witness. Ngunit ang pagiging state witness ay hindi basta-basta ipinagkakaloob. Sa batas, may mahigpit na mga rekisito bago payagan ang isang akusado na maging testigo ng estado. Isa sa pinakamahalagang kondisyon ay ang kanyang testimonya ay kailangang mahalaga at kinakailangan upang mapanagot ang mga pangunahing responsable sa krimen. Hindi rin ito karaniwang pinapayagan kung mayroon ng sapat na ebidensya at iba pang mga testigong makapagpapatunay sa kaso. Dito nagsisimulang lumitaw ang pinakamahalagang tanong. Kung mayroon ng mga testigo at ebidensyang maaaring gamitin laban sa mga akusado, ano pa ang natatanging impormasyon na maibibigay ni Bunoan? Sino ang mga taong maaari niyang ituro na hindi pa naaabot ng kasalukuyang mga investigasyon? Bilang dating pinuno ng Department of Public Works and Highways, nasa ilalim ng kanyang pamamahala ang mga undersecretary, assistant secretary, regional directors, at iba pang matataas na opisyal ng kagawaran. Dahil dito, mahirap isipin na wala siyang nalalaman sa malalaking proyektong ipinatutupad noong kanyang panunungkulan. Kung totoo na magbibigay siya ng buong kooperasyon, inaasahan ng publiko na ang kanyang testimonya ay hindi lamang mag-uulit ng mga impormasyong alam na ng mga investigador. Ang tunay na halaga ng kanyang pagiging state witness ay nakasalalay sa kung mayroon siyang bagong impormasyon na mag-ugnay sa mas matataas pang personalidad o sa iba pang hindi pa napapanagot. Mahalaga ring tandaan na hindi ang Office of the Ombudsman ang may huling pasya sa usaping ito. Maaari lamang itong magrekomenda at humiling sa hukuman. Ang Sandiganbayan pa rin ang magpapasya kung kwalipikado si Bunoan na maging state witness batay sa mga rekisitong itinakda ng batas. Natural lamang na magkaroon ng mga tanong mula sa publiko dahil si Bunoan ay dating miyembro ng gabinete ng administrasyon. Kapag ang isang mataas na opisyal ay bibigyan ng pagkakataong maging state witness, kailangang malinaw na maipaliwanag kung bakit kinakailangan ang kanyang kooperasyon at kung paano ito makatutulong sa paghahabla laban sa mas malalaking responsable. Ang pinakamahalagang usapin ngayon ay hindi kung magiging state witness ba siya o hindi. Ang mas mahalaga ay kung ano mismo ang kanyang isisiwalat. Mayroon ba siyang direktang kaalaman tungkol sa mga taong nag-utos? Mayroon ba siyang impormasyon tungkol sa mas matataas na opisyal na hindi pa nailalantad? Mayroon ba siyang mga dokumento, komunikasyon, o iba pang ebidensyang magpapalakas sa mga kasong nakahain? Kung ang sagot sa mga tanong na ito ay, maaaring maging napakahalaga ng kanyang testimonya sa pagbuo ng mas matitibay na kaso. Ngunit kung ang kanyang sasabihin ay kapareho lamang ng mga naunang testimonya at wala nang maidaragdag na bago, tiyak na marami ang magtatanong kung bakit kinakailangan pa siyang gawing state witness.